Nalista bilang testigo ng impeachment prosecutors laban kay Vice President Sara Duterte ang court sheriff na sinapak ng bise noong Davao City Mayor pa siya. Ipinatatawag din bilang testigo si Mary Grace Piatos na lumabas noong walang birth records. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Noong July 2011, habang nakaupong mayor ng Davao City, sinapak ni Vice President Sara Duterte ang isang court sheriff na nagpapatupad ng demolition order noon sa lungsod. Ang sheriff, si Abe Andres, ay kasama ngayon sa listahan ng mga witness na isinumite ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Duterte. Sa pre-trial brief documents na isinumite ng prosekusyon at nakuha ng GMA News, sinabing ihaharap daw nila si Andres para patunayang may tendency ang bise na maging bayolente. Isa siya sa 8 witness kaugnay ng Article of Impeachment sa pagbabanta ni Duterte sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Isa pang witness na nasa listahan ng prosekusyon. The name would read, tama po ba, Mary Grace Piatos? Piati? Ang pagkabasa ko, Piatos eh. Si Mary Grace Piatos, pangalang nakapirma sa resibo para sa natanggap umanong pera mula sa confidential funds. Lumutang ito sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong 19th Congress nang imbestigahan ang tungkol sa umano'y maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Ang sabi ng Philippine Statistics Authority, wala silang record na may pinanganak na may ganitong pangalan. Negative record po for Mary Grace Piatos, Milky Sequoia at Kokoy Villamin. Tama po ba? Tama po, sir. Pero paano ngayon ipipresenta sa Senate Impeachment Court ang isang multo? If ever nakasama, if ever lang, no? Because we do not want to dwell on the witnesses to be presented. I am sure that it will be significant in proving the prosecution's case, no? Well, you remember that one of the findings of the Committee on Good Government and Public Accountability is the recipients are not fictitious, are fictitious personalities, no? So, possible to dwell on that. Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali, yung pong paggamit ng confidential funds. Tumanggi si Luistro na kumpirmahin kung kasama nga si Mary Grace Piatos sa listahan nila ng witnesses. Bawal kasi nilang talakayin ang merito ng kaso. Kasama rin sa mga inilistang witness ng prosekusyon ang miyembro ng Duterte legal team na si Attorney Michael Powa. Dating nagsilbi si Powa sa ilalim ni Duterte bilang spokesperson ng Department of Education. I don't have any problems with that. Pwede naman because lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel of the Vice President. Nakalista rin si Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ng bise para tumestigo sa inilahad na niya sa House Committee on Justice na pag-deliver ng confidential funds ng OVP sa ilang individual. Attorney Reynold Munsayak, dating spokesperson ng OVP, na nakita raw ni Madriaga na nasa bar kung saan nag-deliver si Madriaga ng pera. At Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff sa OVP. Para sa Article of Impeachment tungkol sa umano'y unexplained wealth ng bise, kasama sa mga inilistang witness ng prosekusyon, si dating Senator Antonio Trillanes IV, Ombudsman Jesus Crispin Remulla, at dating overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang na nag-imbestiga sa bank accounts at mga transaksyon ng bise at ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, I'm sure you have listened to the testimony of former Senator Antonio Trillanes, and there was mention in his testimony before the Committee on Justice of the role or participation of Attorney Carandang. That's about all I can say at this time. Ipipresenta rin ng prosekusyon ang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng bise mula noong mayor at vice mayor pa siya ng Davao City hanggang sa maupo siya sa Office of the Vice President. Pero kine-question ito ng mga abogado ng bise dahil hindi naman daw impeachable official ang bise noong mayor at vice mayor ito.
kontra ng prosekusyon. First of all, integrity is a continuing requirement. Ngayon, of course, when we speak about impeachable offenses, that relates to the fitness of the officer to occupy that particular position. Tinukoy ni Representative Chel Jokno ang kaso ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ang pinag-usapan doon ay hindi naman yung mga nagawa o sinabing ginawa niya nung siya ay umupo na bilang justice. Those were allegations regarding what she did or did not do way before she became a justice of the Supreme Court. So kung yun ay relevant sa kaso niya, bakit hindi siya magiging relevant dito sa atin? Para sa article of impeachment tungkol sa umano'y panunuhol ng bise sa ilang opisyal ng DepEd, kasama sa mga inilistang witness ay sina dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado at DepEd Director Resty Osias na nakatanggap umano ng mga sobreng may cash. Sa pre-trial brief naman ng defense team na nakuha ng GMA News, kasama sa nakalista rin bilang witness sina Ombudsman Jesus Crispin Remulla, Ramil Madriaga, NBI Director Melvin Matibag, at dating Senador Antonio Trillanes IV para pabulaanan ang articles of impeachment laban sa bise. Gayun din sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amena Pangandaman, mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council, Commission on Audit, Securities and Exchange Commission, Bureau of Internal Revenue, Philippine Statistics Authority at iba pa. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.